Ngayon, ang gagawin natin ngayon mga boss ay maglalaro tayo ng Invista Trading Grounds na may kasamang trading tutorial. Pero bago ang lahat, pakiclick po muna ang subscribe button na makikita dyan sa ibaba nitong screen para makapag-subscribe na po kayo sa aking channel. Maraming salamat po. Kaya simulan na natin ang paglalaro. Subukan ko itong i-buy. Good. Nag-gain siya ng 3.43%. Next day. Uy. Nag-drop. Pero okay pa siya sa support. Okay pa siya hanggang hindi siya bumaba dito sa dito sa hanggat above pa siya ng 49.50. Okay, good. Ito yung former resistance sa 51.70. Red candle siya pero nag-close siya. Mayroon siyang doji na pumunta siya sa baba tapos bumalik at nag-close siya above the support line. The former resistance na ngayon ay naging support na. Kaya next day muli. Okay, good. Ito naman close siya at resistance kasi former support ito tapos naging resistance na, pero nag-open siya ng above. Lagyan ko ito ng moving average. Ito yung resistance niya Ito. Nasa 53.66. Medyo maliit na lang yung upside niya. Tapos meron na tayong 6.57% na gain sa ating paglalaro. Kaya to protect at sell ko lang muna. Hindi ko kasi matansya kung ano yung susunod na candle. Green ba or red. Sell. Ang kagandahan kasi nitong paglalaro nitong Invista Trading Grounds ay mahahasa tayo kahit na hindi tayo magaling sa pagtitrade, ay tutulungan tayo nito na mahasa sa pag trade kasi totoong stocks itong ang data nitong mga nilalaro natin na sa Instagrams Trading Grounds. Ang data nito ay mula sa totoong stocks ng Philippine Stock Exchange. $51.67. Subukan ko tong i-buy kasi itong ME9 pwede itong maging support, pero kapag nabasag to, sell ko na. Nagiging support kasi itong ME9 kapag nag-bounce yung isang stocks.
o kaya isa sa ano sa kahit mga cryptocurrencies sa ano daily chart. Buy. Ay, mabasag. Nag-loss tayo ng 2.88%. Subukan kong guhitan ito. Maganda ring gawin itong pagguhit ng trend line. Kasi kung hindi tayo hindi pa tayo magaling sa pagtingin ng support and resistance, matutulungan tayo nitong pagguhit ng trend line para makita natin kung saan yung trend support. Eto na. Ay namali yung pagguhit ko. Wala. Okay. May masyadong mababa to. Baguhin ko yung beginning. Dito tayo magsimula. By the way, itong candle ko ang itinama ko dito sa trend line, hindi itong red candle kasi mas nauna ito eh. Kaya ito matatawag lang ito na nagkaroon ng tinatawag na false breakout o siyang tinatawag na overshoot. At nag-close naman sa 50.55. Trend support ito. Kaya hindi ko na lang muna ito ibibenta. Next day. Good. Pero nag-close siya below the former support. Ito yung former support eh. 52 nasa 52.01. Tapos nabasag niya yan. Ngayon nagiging resistance na yan. So hindi yan nabasag, kaya sell ko na lang muna. Nag-loss tayo ng negative 0.48%. Okay, nabasag niya na. Ito yung next target niya na dapat mabasag, pero ito yung resistance niya, tapos nabasag. Buy. Kapag bumaba dito, cut na. Green siya pero below MA9. Tsaka sumandal siya sa trend line support. Next day. Sell ko na to. Cut. Yan yung tinatawag na cut loss. Yung nag-loss ka pero nag-sell ka kasi
para maprotektahan yung capital mo. Okay, goodbye. Kasi nabasag na yung resistance niya. Ito. Ay. Plus tayo. Sell na. $52 tapos 53.69. Ilang percentage kaya to? Kung i-play natin. $52.90. 1.44%. Maliit lang. Hindi siya realistic. Kaya hayaan ko na lang yan. Next day. Nabasag niya diretso yung support natin sa 49. Na-break niya yung MA9 ngunit ang trend line hindi niya nabasag. Tapos nagkaroon siya ng na-hit niya yung resistance. Nagkamali ako sa pag-buy. Dapat sana dito ako mag-buy. Hindi ko ma-sell. Hayaan ko na lang. Ayan, na-break na siya. Kaya mag-buy na ako. Good. Hayaan lang natin na mag-up siya. Ay tapos na yung 2 months. Tapos na yung 60 days playing. Ang total score natin ay 6.05% sa play natin na 60 days trading. Titingnan natin ang ating test result. Ang nilalaro pala natin na data ay ang data ng stock na AAV, Aboitiz Energy Venture. Ang win rate ko ay 33.33%. Ito yung trade history. Unang pagbili natin, kaipon agad tayo ng 6.57% sa loob ng 9 days. Sa susunod, nag-loss tayo, negative 0.48%, negative 0.38%. Apat yung wrong trade na apat yung wrong trade ko. Tapos yung good trade ko naman ay 2 lang. Ngunit nagkaroon pa rin ako ng positive
tawag na positive result na 6.05%. Kasi naka advantage ako dito sa unang pagbili ko. Medyo malaki itong na gain 6.57%. Tapos ang loss lang is medyo hindi masyadong malaki. Tapos sa huli naman ay naabunuhan itong nadagdagan itong 3.70% na gain sa huli. Ang kagandahan kasi nitong paglalaro natin ng Envista Trading Grounds ay matulungan tayo na mahasa yung kakayanan natin. Kasi dito sa Envista Trading Grounds, hindi lang tayo aasa sa mga tinatawag na indicators o yung mga oscillators. Kailangan talaga yung tinatawag na basic support and resistance sa pagtingin natin sa chart, kasi hindi natin masyadong maliit kasi yung espasyo, tapos hindi na natin maikakarga pa yung maraming indicators dito, kasi yun din naman talaga yung pinakakailangan ng isang taong gustong maging trader, gustong maging isang stock trader, gustong maging trader sa forex, sa cryptocurrencies, yung sa mga commodities, metals. Yun yung pinakakailangan, yung basic support and resistance learning, basic support resistance learning. Kaya yun ang pinakakailangan natin na matutunan, at saka dapat natin na mahasa upang makasabay tayo sa mga taong naglalaro nito. Ang role kasi dito sa sa trading, hindi tayo yung gumagawa ng yung tinatawag na, hindi tayo yung leader nito. Ang tayo lang ay yung mga maliliit. Ang role lang natin is yung makisabay at sumakay sa mga higante na naglalaro nito. Kasi ang mga naglalaro sa totoong trading ay yung mga biggest financial institutions, katulad ng mga bangko, yung mga nasa yung tinatawag na insurance company, yung mga nasa mga mutual funds, ganon. Sila yung mga tinatawag ko na higante na naglalaro nito. Tapos yung mga meron lang maliliit na puhunan ay tinatawag na retailer, o yung mga nakikisabay lang, nakikihati sa mga pinaggagawa nitong mga malalaking higante sa trading. Kaya isipin natin na hindi tayo yung gumagawa ng paraan para mag-gain itong hinawakan natin. Kung sa panahon na maglalaro na tayo sa totoong trading. Kasi itong sa Envista Trading Grounds ay lang to, panghasa lang ito ng ating kaisipan at ang ating mata upang makita yung mga resistance, yung support, ganun lang.
Tapos mahasa rin natin yung ating kaisipan sa paraan na kung paano bumili. At mas matuto pa tayo kung ano yung mga bagay na kung saan magbigay sa atin ng possible gains at magbibigay sa atin ng possible losses. Kaya nagpapasalamat ako nito sa mga may-ari ng Instagrams na ibinigay nila ang pagkakataon sa lahat ng mga traders, sa lahat ng mga gustong matuto sa trading na ma-access itong Invista Trading Grounds na free lang. Kasi importante kasi ito para sa sa paghahasa ng isang taong gustong magsimula sa trading. Kaya pwede nila itong gawin na yung tinatawag na magbayad ka muna ng bago makapaglaro nito. Kaya laking pasalamat ko na hindi nila ginawa na yung tinatawag na pang prime itong Invista Trading Grounds, na ginawa nila ito na available sa lahat, kahit pa doon sa mga taong nagbukas lang ng Instagrams app na for practice, tapos hindi yung nasa normal account lang, tapos wala pa itong bayad. Kaya yan lang muna ang ating video ngayon mga friends, at sana ay may natutunan kayo sa ating paglalaro ngayon. At kung meron kayong nakita na na tinatawag na hindi ko nakita sa aking paglalaro, pwede niyong ilagay sa comment section dyan sa baba upang mapansin ko kung mayroon kayong comment na baka may na-miss tayo na opportunity na sa tingin mo ay pwede ko sana na tinatawag na nag-buy ako doon, para ma-check ko rin naman. Kasi mas sabi nila, two heads is better than one. Kaya maraming salamat sa panonood, at sana po ay nag-subscribe kayo sa aking channel para naman po ay maragdagan ang aking mga subscribers. Salamat mga boss, and God bless.